Habang nag-uusap at umiinom ng tsaa ay nabanggit ni Revan na nabalitaan niyang nagtamo daw ng malubhang injury ang bida at natuwa naman ito nang nakita niya si Vincent ng mabuti. Naalala din niya na meron pa pala siyang kailangan sabihin sa ating bida tungkol sa inutos niya kay Revan bago sila maghiwalay. Napatayo sa galak si Vincent at tinanong kung meron ba talagang nakitang clue si Revan tungkol sa mga nangyari 500 years ago. Meron siyang nakita pero hindi niya sigurado kung ano yun. Kinwento ni Revan kay Vincent na nagtataka daw siya dahil bukod sa kanya, wala nang kahit sino sa kanilang pamilya ang talentado sa martial arts at ang kayamanan ng kanyang pamilya ay katamtaman lang kung ikukumpara sa ibang collateral descendants. Naisip ni Vincent na totoo nga iyon dahil naalala niya ang unang pagkikita niya sa tatay ni Revan at napansin na napakahina nito. Tinanong din niya kay Vincent kung hindi ba nakakapagtaka na ang mahina niyang tatay ay nakasali sa Assembly of True Swords bilang isang regular. Matapos paulit-ulit tanungin ni Revan ang kanyang tatay, ay sumagot na rin ito dahil daw siya rin naman ang magiging head ng kanilang pamilya balang araw. Sinabi ng kanyang tatay na sumunod siya sa kanya at pumunta ito sa harap ng isang bookshelf at naglagay ng magic doon para magbukas ito. Matapos magbukas ng sikretong lagusan ay sinabi ng kanyang tatay kay Revan na kahit ang head ng Adenka ay hindi makakapasok doon nang hindi nagpapaalam sa kanya. Doon nakatago ang kasaysayan ng Adenka na hindi alam ng mundo, ang Hidden Archives. Sinasabi ng tatay na nandoon ang lahat ng records ng Adenka mula umpisa pa lang, mabuti o maganda. At sikat ang kanilang pamilya kahit hindi sila malakas dahil sila ang namamahala sa Hidden Archives mula umpisa. Habang nagpapaliwanag pa ang kanyang tatay ay napalingon si Revan sa likod at doon niya nakita ang records ng Hisley family. Napangiti si Vincent sa kanyang narinig at sinabing kung nandoon pa ang record ng mga Hisley ay baka may mga record din doon na magpapatunay na inosente siya. Kaso lang ay kailangan pa daw maging head si Revan ng kanilang pamilya bago niya mapakita iyon lahat kay Vincent pero ayos lang daw at malaking tulong na iyon. Nag-alala naman ang bida at tinanong kay Revan kung okay lang ba na sinabi niya ang mga iyon sa kanya dahil natatagong sikreto iyon ng kanyang pamilya at baka mapahamak siya. Ngumiti lang si Revan at sinabing wala lang iyon sa kanya dahil ipunusta na niya ang kanyang buhay niya kay Vincent at masaya namang nagpasalamat ang ating bida sa kanya. Muntik na daw makalimutan ni Revan pero naglabas siya ng isang magic crystal. Pinagawa niya ang kanyang sirang espada at ipinaabot ng dwarf kay Revan ang kristal para ibigay kay Vincent. Lumabas ang imahe ni Master Hansen doon at kinamusta ito agad ng ating bida. Sinabi ni Revan sa kanya na recorded message lamang iyon dahil ang communication crystal ay ubod ng mahal. Nagsalita na si Hansen at sinabing mag-iiwan siya ng mensahe dahil hindi alam ng bida ang mga nangyayari at itago na rin niya ang crystal dahil may basic functions ito ng light at simpleng video recording. Nag-umpisa ng ipaliwanag ni Hansen ang tungkol sa buto ng dragon na ipinagawa sa kanya ng bida. Natuklasan ng dwarf na hindi pwedeng makagawa ng perpektong dragon skeleton sword at kinwento niya din ang sanhi ng sunog sa kanyang workshop dati. Nung inumpisahan na niyang pukpukin ang Crimson Lotus, matapos mailagay sa loob nito ang buto ng dragon, lumiyab bigla ang apoy na hindi maapula. Sa pagkakaalam natin ay ang buto ng dragon ay naaabsorb ang mana ng kung sino ang gumagamit nito. At si Master Hansen ay merong blessing na unwavering flame na galing sa isang malakas na god at nakuha iyon ng Crimson Lotus at iyon ang may sanhi ng apoy. Dinagdag pa niya na halos imposible ang makagawa ng ganong espada ng ligtas at sa ngayon daw ay hindi siya makakagawa ng espada na mas maganda pa sa Crimson Lotus. Pero, sinabi ni Hansen na sa binigay ng bida sa kanya na buto ng dragon ay posibleng makagawa siya ng martilyo. Dahil matapos niyang mag-eksperimento sa maliliit na buto ng dragon, ay nalaman niya na hindi naapektuhan ang ibang buto pag nakakakuha ng skill ang iba. Kung gagawin nila yon ay mawawalan sila ng materyales para sa espada ng bida, kaya sinabi lang iyon ni Master Hansen para alam ni Vincent. Matapos masabi iyon lahat ay nagpaalam na ang dwarf at sinabing huwag pasamain ng bida ang loob ni Seri. Biglang napaisip si Vincent na kung marami pa siyang buto ng dragon ay mapapa sa kanya ang perpektong dragon skeleton sword.
Tumayo na din si Revan dahil babalik pa siya sa workshop para kunin ang kanyang pinagawang espada at tinanong niya ang bida kung may gusto ba siyang ipasang mensahe para kay Hansen. Pinasabi ni Vincent na ituloy na niya ang paggawa ng martilyo na gawa sa buto ng dragon dahil susubukan pa niyang maghanap ng iba pang buto para sa paggawa ng kanyang espada. Nagkamay na ang dalawa at nagpaalam na din sila sa isa't isa at magkita na lang ulit sila sa hinaharap. Sa loob ng palasyo, medyo nainis naman si Julian sa dalang balita nila Revan at Hansen dahil akala nito ay walang kwentang impormasyon lang iyon lahat. Sinabi naman sa kanya ni Vincent na hindi iyon ang kaso dahil bukas na lahat ng posibilidad at kailangan na lang nila maging malakas para makuha ang mga kailangan nila. At mag-uumpisa ang lahat ng iyon pag nanalo si Vincent laban sa pang-anim na anak ng Samyon. Kailangan talaga manalo ng bida laban sa pang-anim na anak ng Samyon kaya tinanong niya si Julian kung meron ba siyang naiisip na paraan para panalo. Diretsahang sinabi ni Julian kay Vincent na sa ngayon ay wala talagang pag-asa dahil si Malone nga na walang power ng masamang espiritu ay hindi niya kaya, iyon pa kayang mas malakas sa kanya. Sumang-ayon dito si Vincent at naalalang sa trait pa lang ni Malone na kayang saktang ang katawan ng bida, kahit merong body strengthening ay sobrang nahirapan na siya. Nakangiti si Julian at sinabing kung makuha nila ang blessing ng cerebral giant ay magkakaroon sila ng pag-asang manalo. Inisip naman ng bida na imposible iyon pero sinabi ni Julian na nakita na nila ang mana flow sa memorya ni Malone kaya pwede na nilang gawin iyon. Alam iyon ni Vincent at sinabing hindi ba alam ni Julian na hindi pwedeng matrigger ang isang trait gamit lamang ang memorya. Nabigla si Vincent nang sinabi ni Julian na kung tao lang ay hindi talaga iyon posible. Pero gamit ang memorya ng mga gods, ano kaya ang sa tingin ng bida? Tinanong ni Vincent si Julian kung memoryado ba talaga niya ang mana flow ng cerebral giant at mayabang naman niyang sinagot nito at sinabing perpekto pa at walang mali. Masaya ang bida at tinanong kung bakit hindi gumagalaw si Julian dahil kailangan na nilang kunin agad ang blessing ngayon. Lumapit si Julian sa mukha ng bida at sinabing iyon mismo ang rason niya kaya hindi siya agad gumalaw. Ang cerebral type naman na ang pinakamalakas sa lahat ng mga elemento at ang cerebral giant ang pinakamalakas sa lahat ng cerebral gods, kaya kung sinubukan agad kunin iyon ng bida ay masisira na lang bigla ang kanyang katawan ng walang blessings. Kaya bago sila makarating ng fortress ay kailangan nilang maibalik ang lahat ng nawalang mana ni Vincent hanggat kaya nila. Walang ehersisyo, meditate, walang pupunta sa training grounds, kailangan matulog ng mahaba sa gabi, at walang training method na galing sa 500 years ago. At kung may nilabag siya, kahit isa doon ay hindi sa kanya ituturo ni Julian ang mana flow ng cerebral giant. Makalipas ang 3 araw nakabalik na sila sa Crimson Fortress. Napansin ni Vincent na marami silang kasabay na karwahe at nakalimutan sabihin sa kanya ng headmaster na magkakaroon ng engraving ceremony para sa kanya. Makikita natin na nasa Crimson Monument na ang storya at nakapila ang rank 1 cadet representative na si Hannah Adenka at ang 4 niyang kasama. Siya ay ang direct descendant third daughter. Nakapila na din ang lahat ng rank 2, 3, at 4 na mga cadets. Nakapila na din ang rank 5 cadet representative na si Abel Adenka at ang 15 niyang kasama. Siya ay ang direct descendant fourth son. Ang rank 6 at 7 ay makikitang nakapila na din ang rank 8 cadet representative na si Damian Adenka at ang 15 niyang kasama. Siya ay ang direct descendant fifth son. Bukod kay Malone ay ito ang unang beses na nakita ng ating bida ang ibang direct descendants at lahat sila ay malalakas, lalo na ang rank 1 representative na si Hannah. At huling pinakita na nakapila ay ang rank 9 na si Selbira at ang 19 niyang kasama. Nag-uusap-usap ang ibang mga kadet kung sino ang gagawa ng engraving at may mga balita na ang patriarch daw ang gagawa nito pero hindi naman naniniwala dito ang iba. Nagulat ang lahat nang makita nila na ang patriarch mismo ang pumunta para mag-engrave at ipinatawag niya si Vincent sa harapan. Pinati ng formal ng bida ang kanyang tatay at kinausap niya ito gamit ang telepathy at sinabing hindi niya inaasahan ang makatanggap ng ganong klaseng regalo. Sumagot naman ang patriarch na hindi ito regalo dahil nararapat niya itong makuha
dahil sa kanyang mga ginawa at hiningi din niya ang espada ni Vincent. Pagkaabot sa kanya ng espada ay inumpisahan agad niya ang pag-engrave at damang-dama ng lahat kung gaano kalakas ang isang tunay na Adenka. Nang matapos ito ay sumigaw na ang lahat ng cadet at sinabi ng Patriarch na huwag kakalimutan ng ating bida ang kanyang pangalang Vincent Adenka at naintindihan naman ito ng bida. Makikita sa Residence Hall 5 na nag-uusap ang mga kasamahang cadet ni Vincent at bigla silang tinawag ni Selbira at tinanong kung nakita ba nila ang bida. Gusto sana niyang ipaghanda si Vincent ng maliit na party pero hindi niya ito makita at inisip ni Sizen na baka nasa training grounds siya. Tama nga ito at makikita natin na nagme-meditate si Vincent doon kasama si Julian. Habang nakapit ay tinuturo ni Julian kung ano ang gagawin para makuha ang cerebral jant. Hindi na napigilan nito na umiyak sa sobrang saya dahil sa natanggap ni Vincent na parangal. Hindi ba't sinabi ni Vincent sa kanya na mas marami pa silang maaabot, kaya hindi sila pwedeng umiyak o tumawa sa mga hindi importanteng bagay. Pinatigil na ng bida ang pag-iyak ni Julian at sinabing kailangan na nilang makuha ang blessing ng cerebral jant para lalo silang mapuri ng kanilang tatay. Pumikit naman agad si Julian at sinabing gagawin na niya iyon. Dahil ilang beses na nilang ginagawa ito ay medyo alam na ni Vincent kung ano ang gagawin at kailangan na lang niyang mag-focus sa paggawa ng perpektong tatsulo. Makalipas ang ilang minuto ay nabuo na ito ni Vincent at nagpakita na ang cerebral jant. Natuwa si Julian dahil akala niya ay matagumpay na ang kanilang ginawa pero bigla na lang sumigaw ng malakas ang bida at makikita natin na umaapaw na sa kanya ang kapangyarihan ng cerebral jant. Namimilipit sa sakit na sinigaw ni Vincent na umaapaw daw sa kanya ang lightning energy. Hindi natuwa ang cerebral jant sa ginawa ng ating bida na pagkuha ng blessing mag-isa. Galit na tinanong ni Julian ang God kung ano ang nangyayari sa bida at sinabi lang nito na tinawag siya ni Vincent para kumuha ng blessing at ibinigay lang niya iyon sa kanya. Hindi naman daw dapat magkakaganon ang bida dahil lubusan muna silang nagpagaling bago nila ginawa ang mana flow. Sumagot naman ito na sobra-sobra ang nakuha niyang mana dahil sa kanyang pisikal na katawan. Namimilipit pa rin sa sakit si Vincent at doon na naisip ni Julian na dahil yon sa heavenly exoskeleton. Tinanong ni Julian ang God kung ano ang kailangan nilang gawin dahil mamamatay ang bida kung magpapatuloy pa iyon. Simple lang ang kailangan gawin ni Vincent, ititigil lang niya ang mana flow at titigil na din ang lightning energy. Papatigilin na sana ni Julian si Vincent, pero may sinabi pa ang God na kung tumigil siya ngayon, hindi na niya ito bibigyan pa ng blessing kahit kailan. Dinagdag pa nito na dalawa lang ang pwede niyang pagpilian, ang mamatay o mabuhay at makuha ang kanyang blessing. Hindi makapaniwala si Julian sa sinabi ng God at nagreklamong hindi iyon makatarungan. Nagalit naman ang God sa sinabi ni Julian, dahil makatarungan daw ba na tawagin nila ang cerebral jant ng sila-sila lang at mahigit pa sa normal ang nakuha ni Vincent na mana dahil sa kanyang katawan. Dahil doon ay tinawag ng cerebral jant si Julian na incomplete God at alamin niya ang kanyang lugar. Binanggit bigla ng God hindi bumibitaw ang bida sa mana flow dahil alam niyang hindi siya makakakuha ng blessing pag ginawa niya iyon. Kailangan niya munang kontrolin ang cerebral energy sa loob ng kanyang katawan at huwag itong palabasin para makuha ang blessing ng God. Naisip ni Julian na hindi pwedeng wala siyang ginagawa habang binubuwis ni Vincent ang kanyang buhay para makuha ang blessing. Kahit medyo mahina ang divine energy niya ay susubukan pa rin niyang protektahan ang puso ng bida. Pinapunta niya ang kanyang power sa puso ni Vincent at akala nito ay sapat na iyon para ligtas na makontrol ng bida ang cerebral energy. Laking gulat ni Julian nang masira ang kanyang divine dahil hindi niya kaya ang level ng magic ng cerebral jant at lalo pang lumakas ang agos ng lightning energy sa katawan ng bida. Nilagyan ulit ng power ni Julian ang puso ni Vincent at nagmakaawa na tiisin pa ito ng bida kahit konti pa dahil parehas silang mawawala kung sumabog ang puso nito. Biglang napatingin si Julian sa kanyang kamay at napansin na unti-unti na siyang nawawala dahil sa dami ng divine energy na ginagastos niya. Hindi niya alam ang gagawin niya dahil ayaw pa niyang mamatay pero bigla na lang kumawala ang lightning energy sa puso ni Vincent at dahan-dahan na itong tumumba.
Napasigaw ng sobrang lakas si Julian at nanghingi ng tulong kahit kanino nang biglang may pumasok sa kwarto at tinanong kung may tao ba doon. Nakilala ito ni Julian na ang priest na dinala ni Wilson dati nung matapos ang laban nila Vincent at ni Malone at napansin din niya na naririnig ng may mga holy powers ang boses ni Julian. Nakita niya na hindi pa sumusuko ang bida kaya sinabi ni Julian sa kanyang sarili na hindi pa din siya susuko at lalampasan niya ang pagiging walang kwentang Vincent na tawag sa kanya dati. Tinawag niya ang priest at narinig naman niya ito ng malinaw at tinanong kung sino ang nagsasalita. Nagpakilala si Julian bilang kakilalang god ni Vincent at sinabi niya sa priest na kailangan magamot ng bida sa lalong madaling panahon. Napansin ni Julian na nahihirapan ang priest dahil sa kuryenteng bumabalot kay Vincent at sinabing haharangin niya iyon para magamot niya ng maayos ang ating bida. Kinulong na ni Julian ang katawan ni Vincent gamit ang kanyang divine energy para hindi kumalat ang kuryente at nag-umpisa naman ng gamutin ng priest ang bida. Bigla naman lumipat ang istorya sa opisina ni Dean Vargon at makikita na handa na daw si Seri magpaturo sa kanya ng sorcery. Sinabi ng Dean kay Seri na meron siyang naramdamang napakalakas na mana sa kanyang katawan nung niligtas niya ito noong spar nila Vincent at Malone. Kagaya ng ating bida, ang mana sa katawan ni Seri ay labas sa kanilang pagkakaunawa sa kasalukuyang pag-aaral ng magic. Ipinaintindi ng mabuti ni Vargon kay Seri na hindi magiging madali ang pag-aaral ng magic at hindi siya mabait magturo. Naintindihan ito ng babae at sinabing gusto pa rin niya matuto dahil patuloy lang sa paglakas ang ating bida at patungo siya sa lugar na hindi maaabot ni Seri. Ang nagagawa lang niya sa ngayon ay ang alagaan siya pag umuuwi siya ng sugatan. Sinabi din niya sa Dean na ayaw na niya iyon at gusto niyang tulungan ang kanyang amo sa kahit na maliit na paraan. Napangiti naman sinabi ni Seri ang Dean at sinabing naiintindihan niya ito at maswerte si Vincent dahil may mabait siyang alalay. Pero dahil alalay nga si Seri ay kailangan niya ang pahintulot ni Vincent bago sila mag-umpisang mag-training. Bigla na lang nilang naramdaman ang malakas na mana at nagtaka si Vargon kung ano ang nangyayari. Pagdating nila sa training grounds ay nakita nila si Vincent na nakayuko sa lapag. Tinanong ng Dean si Chevin kung ano ang nangyari at sumagot naman ito na hindi nila kailangan mag-alala dahil okay lang si Vincent at dinagdag na hindi siya sigurado pero mukhang nakakuha ng magandang oportunidad si Vincent. Nang okay na ang lahat ay nagpaalam na si Seri sa ating bida na nais niyang matuto ng magic sa tulong ng Dean pero kailangan niya muna ng permiso ni Vincent bago mag-umpisa. Natuwa naman si Julian sa sinabi ng babae dahil magiging malaking tulong iyon sa kanila at sinabi kay Vincent na payagan na agad ito para mag-umpisa na agad siya. Napansin naman ni ng bida na medyo malabo ang itsura ni Julian pero sumagot naman ito na wag mag-alala dahil babalik din siya sa normal pagkapahinga. Tinanong ni Vincent kung magiging okay lang ba si Seri dahil hindi magiging madali ang training at sinigurado naman niya iyon sa bida at sinabing gusto din niyang makatulong. Dahil doon ay pumayag na din sa wakas si Vincent at makikitang napakasaya ni Seri at nagpasalamat na siya sa kanyang master. Ipinaubaya na ng bida si Seri kay Vargon at sumagot naman ito nang siya na ang bahala at tuturuan niya si Seri ng maigi. Dahil ang Dean ang naatasang magturo kay Malone ay alam nito na ang nakuhang blessing ni Vincent ay galing sa lightning giant at sinabing umiwas lang siya saglit ng tingin sa kanya ay lalo na namang lumakas ang ating bida. Dahil mukhang okay naman si Vincent ay gagawa na ng lesson plan si Seri at ang Dean habang nag-uusap ang dalawa ay napaisip naman ang bida na nauna pang magka-teacher si Seri kesa sa kanya at hindi pa niya natututunan ang swordsmanship na iniwan ni Arslan sa pamilyang Adenka. Unti-unti nang lumalapit ang friendly exchange meeting at kailangan ibigay ni Vincent ang lahat-lahat sa kanyang training kaya tinanong nito sa Dean kung nasaan na ang teacher na magtuturo sa kanya sa fortress. Nagulat ang bida dahil ayon kay Vargon ay ang mga cadet daw mismo ang kailangan maghanap ng sarili nilang teacher. Ipinaliwanag ng Dean na ang mga elder sa bawat pamilya ang mag-sponsor ng teacher para sa kanila at pwede din mag-volunteer ang mga martial artists kung nagustuhan nila ang isang bata. Napansin ni Vargon na wala pa ring elder na nag-sponsor sa kanya sa edad niyang iyon kaya nagtaka ang Dean kung tama ba talaga na siya ang lumaban sa friendly exchange meeting.
Sinabi din sa kanya ni Julian na walang mag-sponsor sa kanya, kahit sinong elder, dahil sino ba naman ang magsusugal na gawin iyon para sa isang walang kwentang adenka. Lumipat ang istorya sa opisina ng Grand Chamberlain at tinanong niya si Wilson kung ano ang sulat na inabot nito sa kanya. Kinakabahan na sumagot ang alalay na iyon ang letrang galing kay Vincent para sa Patriarch. Naintindihan ni Raelsa na dahil direktang binigay ni Wilson ang sulat sa kanya, ay importante ito, kaya tinanong niya si Wilson kung bakit hindi na lang niya ito dinerecho sa kanilang Patriarch. Iniisip pa lang ni Wilson na tumayo sa harapan ng Patriarch, ay kinakabahan na siya, at nakita iyon ni Raelsa, kaya siya na mismo ang mag-aabot ng sulat. Naabot na ni Raelsa sa Patriarch ang sulat at kasalukuyan niya itong binabasa. Tinanong din niya kung okay lang ba na sabihin ng Patriarch sa kanya ang nilalaman ng sulat at sinabi nito na naghahanap si Vincent ng isang teacher. Nainis naman si Raelsa sa kanyang sarili dahil masyado siyang nag-focus sa pagpasok ng ating bida sa fortress at nalimutan niya itong kuhanan ng teacher. Dinagdag pa ng Patriarch na nakasaad sa sulat na nakuha na din ni Vincent ang lightning giant ni Malone. Tinanong niya kay Raelsa kung ano sa tingin niya ang rason kung bakit pinadala sa kanya ni Vincent ang sulat at sumagot naman ito na nanghihingi lang siguro ng tulong ang anak sa kanyang tatay dahil doon lang siya pwedeng maghanap ng tulong sa ngayon. Alam ng Patriarch na tinuruan na dati ni Raelsa ang kanyang anak, kaya tinanong nito kung ayaw ba niyang siya na lang ang maging teacher ni Vincent. Hindi na iyon ubra dahil ang tinuro niya sa bida dati ay ang swordsmanship ng kanyang pamilya at hindi ng mga adenka, at kung tituruan pa niya si Vincent ay makakakuha siya ng mga masamang habits. Tinanong ng Patriarch kung ano ang pwede nilang gawin at masaya namang sinabi ni Raelsa na meron siyang kilala na pwedeng magturo at matagal na din itong kakilala ng head. Siya ay isang makapangyarihang tao na alam ang swordsmanship ng mga adenka at nasa kanya din ang lightning giant at ang tawag sa kanya dati ay thunder giant. Gamit ang otoridad ng Patriarch ay pwede niya itong papasukin sa Crimson Fortress para maging teacher ng ating bida. Ayaw naman gawin iyon ng head at sinabing kailangan siya mismo ang magdesisyon na gusto niyang turuan si Vincent. Sinabi ni Raelsa na wag na mag-alala ang Patriarch dahil kaibigan naman niya ito at siya na mismo ang magkukumbinsi sa kanya. Ang Vice Captain ng White Sword Unit, si Merlin. Habang naglalakad ay nakita ni Merlin ang isa dami at naalala si Vincent nung una niya itong nakita. Habang iniisip niya kung kamusta na kaya ang bida ay bigla na lang siya tinawag ni Raelsa para batiin ito. Lumipat sila sa kwarto ni Merlin at sinabing alam niya na busy si Raelsa kaya hindi lang siya pumunta doon para mangmusta kaya sumagot ito at sinabing meron siyang trabaho para sa kanya. Sinabi ni Raelsa na pupunta si Merlin sa isang training institution sa Yellow Dragon Unit. Napansin ni Merlin, kahit ang salitang sword ay wala na sa kanilang pangalan ng kanilang unit kaya humingi siya ng tawad at humindi ito. Sinabi ni Raelsa na meron siyang estudyante na gustong-gusto niyang maturuan ng Vice Captain at kitang-kita ang gulat sa mukha ni Merlin nung sinabi ni Raelsa na si Vincent iyon. Bata pa lang ang ating bida kaya hindi siya binibigyan pansin ng mga elders. Ang posibilidad na maging susunod na patriarch siya ay napakaliit kaya walang nag-sponsor sa kanya. Sinabi na ni Raelsa ang lahat ng rason para humindi si Merlin, pero nanlaki ang mata nito nang binanggit ng babae na meron na ring blessing ng lightning giant si Vincent. Dahil sa narinig niya ay naging interesado si Merlin dito, pero nakapadami ng rason para hindi niya yun gawin dahil pinagtabuyan na nga siya ng mga elders dahil ayaw nila sa kanya. Tapos gusto pa ni Raelsa na turuan niya ang batang ayaw din ng mga elders. Bigla naman nakaisip ang babae at nakipagpustahan kay Merlin na pag nanalo si Vincent laban sa young master ng Samyon sa friendly exchange meeting ay kailangan niyang pumayag na turuan ang ating bida. Makalipas ang ilang araw at malapit na rin ang meeting, makikita na todo ensayo pa rin si Vincent. Sinabi niya na hindi pa siya dapat tumigil dahil kailangan niyang gawin lahat para pamasa kanya ng tuluyan ang power ng lightning giant. Sinubukan niya ulit ito at ginamit ang skill na microcurrent boost at sinabing hindi sapat ang pagbalot ng kidlat sa kanyang espada, kailangan niyang maibato ito kagaya ng ginawa ni Malone dati. Sinubukan niya ulit ito at mas nilakasan pa pero lumipad ito kung saan-saan at muntik na siyang tamaan.
Nararamdaman ni Vincent ang kidlat na pinupuno ang kanyang katawan, pero mas nahihirapan siyang kontrolin ito. Iniisip ni Julian kung paano ito nagagawa ni Malone dahil sa sitwasyon nila ay napakahina ng nagagawa nila kahit na sobra-sobra ang kanilang effort. Sumang-ayon naman si Vincent sa kanya at sinabing sayang ang lahat ng effort at pag-iyak ni Julian para lang makuha iyon. Namula naman ang mukha nito at sinabing naririnig pala siya ng bida nung mga panahon na iyon at kalimutan na lang niya ito lahat. Natawa na lang ang ating bida at sinabing hindi niya kailangan mahiya kasi dahil sa kanya, kaya siya buhay ngayon. Matapos nun ay seryosong tinanong ni Vincent si Julian kung naaalala ba niya ang sinagot sa kanila ni Raelsa. Nang hingi ito ng tawad dahil sa sitwasyon ngayon ay hindi makakakuha ang bida ng teacher bago ang friendly exchange meeting. Ang unang rason ay humindi ang napili nila para maging teacher niya at ang pangalawa ay ayaw ng mga elders na makialam si Vincent at magulo ang nabuo nilang structure. Ang mga elders ay asosasyon para mapanatili ang kapangyarihan ng patriarch sa normal kaya kahit ang kanyang tatay ay walang magagawa tungkol dito. Gusto man siyang tulungan ni Raelsa pero hindi niya pwedeng iwan ang trabaho niya bilang isang Grand Chamberlain ng mahabang panahon. Sa nalalapit na meeting ay kailangan manalo ng bida gamit lamang ang kapangyarihan nila ni Julian at gamitin ng maigi ang absolute sword slash at iba pa niyang trait. May naisip naman na ibang paraan si Julian na pwedeng nilang gamitin at sinabing maaaring niyang gawin ang Samion swordsmanship na ginamit niya dati sa workshop ni Hansen. Pwede nga iyon gamitin ng ating bida, pero kapag ginawa niya iyon ng maayos at maraming nakakita ay kakalad ka rin sila ng kanilang nanay pabalik ng Adenka. Dismayado ang dalawa dahil wala na silang maisip na gawin dahil bawal din gamitin ng ating bida ang swordsmanship niya na galing sa dati niyang buhay. Habang nag-iisip ng iba pang gagawin ay may naalala si Vincent na skill ng isa sa kakilala niya dati at inisip kung kaya ba niyang gamitin iyon sa lagay niya ngayon. Lumipat ang istorya sa main castle ng Semyon family at makikitang nasa harapan ng isang lalaki ang blue-eyed white tiger. Habang sinasabi niya na ang hayop na iyon na matatagpuan sa Frost Mountain ay kailangan talunin ng mga Adenka para makapasok sa Crimson Fortress. Ay bigla siyang tinawag ng elder ng Semyon family na si Julian Samyon at sinabing napili na ang kalaban niya sa friendly exchange meeting. Siya si Vincent Adenka, ang seventh son na dating tinatawag na walang kwenta. Siya ay isang direct descendant na nagpapakita ng mga kakaibang tagumpay at mabilis na umaangat sa ranggo. Sinabi ng elder na para sa mga Samyon, ang friendly exchange meeting ay mas nakakasama kesa sa nakabubuti dahil pag sila ang nanalo ay inaasahan na iyon ng lahat at pagtalo naman ay walang humpay na paninira ang makukuha nila. Tinanong ng lalaki kung ano kaya ang gagawin niya dahil ang gusto daw ng mga tao ay makita ang underdog na manalo. Makikitang ginamit niya ang blessing ng sword god na si Keshak at sinabing dudurugin niya si Vincent ng lubos at ipapakita sa lahat na hindi mangyayari ang gusto nila. Ang lalaking ito ay ang sixth direct descendant na si Kagon Senyon. Sa fortress, makikitang masayang tumatakbo si Selbira habang hinahanap ang ating bida. Pumasok siya sa loob ng training ground na patalsik sa lakas ng mana na naggaling kay sa espada ni Vincent. Nagtaka naman si Selbira sa skill na ginamit ng bida dahil para daw itong gumagamit ng espada ng hindi Crimson Lotus. Itinabi na ni Vincent ang kanyang espada at kinamusta si Selbira at tinanong kung ano ang kailangan nito. Pinakita ng babae sa ang dala niyang regalo na kristal para sa ating bida at sinabing nakarecord sa loon ito ang spar ni Kagon Samyon. Hinawakan ni Vincent ang kanyang kamay at nagpasalamat at mikikitang nagulat dito si Selbira. Habang kinikilig pa rin ay pinaalalahanan ng babae ang bida na mag-ingat siya bandang huli dahil grabe ang ginawa doon ni Kagon. Pinanood na nila ang nakalagay sa kristal at sinabi ni Vincent na namamangha talaga siya sa teknolohiya ng panahon na yun. Nagulat at napatigil si Vincent nang makita niya si Kagon at sinabing doon niya ilalagay ang kaliwang paa niya. Aatakihin niya ang ilalim na katawan ng kalaban, pero peke lang iyon. Sa mabilis na atake ay mapipuwersa niya ang kanyang kalaban para dumipensa, at sa isang malakas na atake ay sisirain niya ang espada ng kalaban.
Kita nilang lahat na nakayuko na ang kalaban at sinabing sumusuko na ito, pero alam ni Vincent na kahit sumuko na siya ay hindi pa rin titigil si Kagon. Tuloy-tuloy pa rin ang atake niya sa kanyang kalaban at sinabi ng bida na mula una hanggang dulo ay parehas na parehas sila ni Kajin. Ang pagkakahawig nila ay pwedeng pagkakataon lang, pero ang main technique na ginagamit nila ay sobrang parehas hanggang sa maliliit na ugali. Dahil doon ay sinabi ng bida na kailangan niya talagang makita si Kagon Samyon. Lumipat na ang istorya sa isang pagpupulong at makikitang binati ng tagapagsalita na si Mage Captain Alberto ang lahat ng nandoon. Sinabi niya na alam naman ng lahat na ang friendly exchange meeting ay may 3 stages. Ang una ay ang treasure hunt para makuha ang chest sa Enchanted Dungeon. Pangalawa ay ang paglaban sa monster na nahuli nila, at ang pangatlo ay ang spar na tinatawag ding Blossom of the Exchange Meeting. Ang pagpupulong na iyon ang responsable sa paggawa ng unang stage na treasure hunt, kaya kailangan nilang magdesisyon kung ano ang mga beast na gagawin nila gamit ang kanilang mga magi. Nagpresentang sumagot si Vargon at sinabing para sa ikabubuti ng 2 young masters na kasali ay inisip nila na level 8 reptiles o kaya demons na lang ang kanilang gawin. Inisip ng din na sakto ang hirap na iyon para sa mga 3-star na martial artists at pwede na iyon para sa unang stage. Nagtaas naman ng kamay ang mga taga 6th Magic Tower at sinabing level 8 na Giant Beast Fractor na lang ang gawin. Hindi naman nagustuhan ni Vargon ang sinabi nila, dahil ang mga giants ay para sa mga 4 o kaya 5-star na mga martial artists. Nagtaas ng kamay ang taga-tower at tinanong kung bakit nagagalit ang Dean, dahil iyon daw ang unang exchange meeting sa napakahabang panahon, kaya kailangan nilang pagandahin ang laban. Nagagalit pa rin si Vargon dahil nasa kanila na nga daw si Keshak, at kung mga giants pa ang kanilang gagamitin ay ang 6th zone lang ng Samyon ang magmumukhang magaling. Inasar naman ng lalaki ang Dean at sinabing kung gagawa lang daw ito ng rason, ay mas mabuti pa na sumuko na lang ang Crimson Fortress habang maaga pa. Makikitang naglabas na ng magic si Vargon at sinabing nakakuha pala ng tapat na aso ang mga Samyon, at nainis naman dito ang taga-tower at naglabas na rin ito ng magic. Sumigaw na ang mage captain na si Alberto at pinatigil na sila dahil ang 2 young masters daw ang maglalaban, hindi sila. Idadaan na lang nila ito sa botohan at sinabing kung sino ang pabor sa mga giants ay magtaas ng kamay. Hindi makapaniwala si Vargon dahil ang lahat ng nandoon ay nagtaas ng kanilang kamay at sinabing lahat sila ay mga aso pala ng Samyon at final na ang mga giants na fractor ang gagamitin. Isang araw na lang bago ang friendly exchange meeting, makikita natin ang headmaster at ang dean na nag-uusap tungkol sa event. Sinabi ni Herka na padami lang ng padami ang gawain at hindi na pala sana siya naging headmaster ng fortress. Sinabihan naman siya ni Vargon na wag salita ng ganon dahil kaya nga siya nandun ay para tulungan ang headmaster. Naalala ni Herka ang pinuntahang meeting ni Vargon at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ng dean na ang lahat ng mga mage na hindi nanggaling sa fortress, kabilang na ang mage captain, ay nabili na ng mga Samyon. Hindi naman na ito inintindi ni Vargon at sinabing okay lang iyon basta si Vincent ang mananalo sa iba pang mga stages. Nagtaka naman ang headmaster at tinanong si Vargon kung sa tingin ba talaga niya ay may tsansang manalo sa exchange meeting si Vincent. Sinabi naman ng dean na hindi ba't mas okay para sa kanila kung si Vincent ang mananalo, pero may binanggit si Herka na ang probabilidad na manalo ang mga young masters ng Adenka ay mas mababa pa sa 10%. Naalala ng headmaster na ang dean mismo ang nagsabi noon dati nung si Abel ang kandidato sa exchange meeting. Inasar naman ni Herka si Vargon at sinabing napapamahal na ata talaga ito kay Vincent dahil alam din niya na binigyan pa niya ito ng sponsor. Dinagdag pa ni Herka na pagsiselosin ba talaga niya ang headmaster ng ganon at tumakas naman sa kanya si Vargon at sinabing tapusin na niya ang kanyang mga ginagawa bago siya magloko dahil bukas na ang friendly exchange meeting. Pagkaalis ng din sa kanilang opisina ay seryosong sinabi ng headmaster na siya ay seryoso. Dumating na sa wakas ang araw ng friendly exchange meeting at makikita na nandoon na ang ating bida kasama ang dean at ang headmaster.
Pinag-uusapan siya ng mga reporter at sinasabi nila na lugi na nga ang mga Adenka sa mga Samyon tapos mas mahina pa kay Malone ang ipinalit sa kanya. Hindi naman ito pinansin ng bida dahil hinihintay lang niyang dumating si Kagon. Pumasok na sa wakas sa loob ng Crimson Fortress ang young master ng Semyon at binati nito ang lahat. Nagpakilala naman ang dalawa sa isa't isa at nagkamay at napansin ng mga reporter na parehas silang mukhang kagalang-galang. Nakangiting sinabi ni Kagon na masaya daw siya na meron siyang magiging kaibigan na kaedad niya at ganun din naman daw si Vincent. Hindi maintindihan ng ating bida dahil mukha naman daw normal si Kagon pero hindi siya mapakali sa ngiti nito dahil parang may kakaiba. Mabait na sinabi ni Kagon na mapatunayan sana ni Vincent sa kanya ang kanyang lakas. Alam naman nila Herka at Vargon na kaya yon sinabi ni Kagon ay dahil alam niya na mas mahina sa kanya si Vincent. Hindi naman nagpatalo ang ating bida at sinabi din niya iyon sa kanyang kaharap ng may nakakalokong ngiti. Napansin ng lahat ng nanunood sa kanilang dalawa na kahit wala pa sila sa stage ay nag-umpisa na ang kanilang laban. Nakatayo na sa kanilang gitna ang headmaster ng Crimson Fortress at opisyal na niyang inumpisahan ang friendly exchange meeting. Ang unang stage na kanilang gagawin ay ang treasure hunt. Papasok ang dalawang kalahok sa isang enchanted space para kunin ang chest na kagaya ng hawak ng headmaster. Pero, sa loob ng enchanted space ay makakakita sila ng monster na nagbabantay sa chest at iyon ay ang Giant Fracture. Ang bawat kalahok ay pipili ng dalawang rank 9 na cadet para samahan sila sa stage na ito. Dahil ang mga Adenka ang natalo sa huling friendly exchange meeting ay si Vincent ang mauunang pumili ng makakasama niyang cadet. Bumulong naman sa bida ang headmaster para sabihin na si Selbira dapat ang piliin niya. Bago masabi ni Herka ang pangalawang pangalan ay nagsalita na agad si Vincent at pinili sina Sizen at Harmon para samahan siya. Rinig sa buong stadium ang sigaw ng headmaster at humingi naman ito agad ng tawad. Ganon ang naging reaksyon niya dahil ang napili ni Vincent ay ang dalawang may pinakamababang grade sa buong rank 9. Nilapitan ng headmaster si Vincent at tinanong kung sigurado ba siya sa dalawa niyang napili at sigurado naman daw siya. Seryosong sinabi sa kanya ni Herka na hindi naman sana niya ginawa iyon para magkarason kaya siya natalo dahil sobrang mabibigo dito ang headmaster. Ipinaliwanag naman ni Vincent sa kanya kung bakit niya ginawa iyon at sinabing ang unang rason ay ayaw niyang magkaroon ng palusot kay Kagod kung nanalo siya. Bumalik ang istorya sa panahong nag-ensayo pa lang ang bida, kasama si Selbira, at sinabi ni Vincent na kahit medyo malayo ay meron paring dugo ng Adenka ang dalawang yon. Kahit galing sila sa maternal at collateral na pamilya, importante pa rin na matalo ang mga Samyon ng mga merong dugo ng unang patriarch na si Arslan. Naintindihan naman iyon ni Selbira, pero sinabi niya kay Vincent na hindi niya maiwasan ang madismaya dahil akala niya ay siya ang pipiliin ng bida. Tumayo naman si Vincent at sinabing pinagkakatiwalaan at nirerespeto niya si Selbira ng buo at nagawa niyang matalo si Malone dati dahil sa kanya, kaya sinabi ng bida na ibigay din niya ang lahat ng makakaya niya sa darating na exchange meeting. Tinanong naman ni Selbira kung ano ang ibig niyang sabihin doon dahil hindi ba't sinabi ng bida na hindi niya pipiliin si Selbira bilang kakampi. Gagawin daw niya iyon para i-provoke si Kagon at sa sitwasyon na iyon, pipiliin ng young master ng Samyon sina Selbira para turuan ng leksyon ang ating bida. Pabor sa mga Samyon ang unang stage kaya hindi alam ni Vargon ang ginagawa ni Vincent pero wala naman na siyang magagawa kundi ang pagkatiwalaan ang bida at tumuloy na. Binuo na ng mga mage ang entrance papunta sa unang stage at makikita na pumapasok na ang dalawang team dito dahil mag-umipisa na ang treasure hunt. Pagkapasok ng bida at ng kanyang team ay napansin agad ng Harmon na napakadilim sa cave. Ginamit naman ni Sizen ang kanyang luminous crystal at patuloy na silang naglakad at hinanap ang chest. Sa kabilang banda, makikita ang team nila Kagon at tinanong siya ni Selbira kung gusto niya ng ilaw. Sumagot naman si Kagon at sinabing okay lang daw siya at kung pwede ay maglakad sila ng medyo malayo sa likod niya. Nainis naman dito si Selbira dahil baka daw iniisip ni Kagon na kaya na niya ang lahat mag-isa at hindi na niya sila kailangan. Hindi naman natutuwa ang mga manunood dahil wala pa ring aksyon na nangyayari at hinihintay lang nila na makita ang giants.
Tinanong ni Harmon si Vincent kung sa tingin ba talaga niya ay matutulungan ba talaga nilang dalawa ang bida. Sumagot naman ito na huwag mag-alala dahil silang dalawa ay magagaling na martial artist na napagtagumpayan ang kanilang mga takot. Bigla na lang may umatake sa kanila at napatalsik ang dalawang kasama ng bida sa lakas ng puwersa at doon na pinakita ang giant. Natauhan na ang dalawa pero hindi nila mahanap si Vincent at inisip na baka tinamaan siya ng giant at nadaganan ng kanyang pamalo. Habang sumisigaw ang dalawa ay biglang lumabas sa taas ang ating bida at hiniwa ang balikat ng giant. Napatumba nito ang monster at mabilis na sinabi ni Vincent kay Sizen at Harmon na gawin agad nila ang plano. Pinatunog nilang dalawa ang dala nilang drums para kunin ang atensyon ng giant dahil napag-aralan nila na ang fracture ay isang uri ng giant na mahina ang paningin kaya siguradong susunod ito sa tunog na gagawin nila. Ang plano nila ay magpapahabol ang dalawa kung saan sila nanggaling para mahanap ni Vincent ang chest ng walang hirap. Nangamba naman ang Dean at ang Headmaster dahil hindi alam ni Vincent na pangalan lang ang treasure hunt at ang tunay na layunin ng Stage 1 ay ipakita ang kakayanan nila sa martial arts. Habang tumatakbo ay nakita na ni Vincent ang treasure chest pero nang nilapitan niya ito ay may biglang sumulpot na monster at biglang sinuntok ang bida at napatalsik ito. Nang hihinang tumayo si Vincent at pagtingala niya ay doon na niya nakita ang isa pang giant. Hindi pa nakakapagpahinga ang ating bida pero inatake na agad ito ng giant pero buti na lang ay nakaiwas siya. Sinabi ni Vincent na para magtagumpay ang kanilang plano ay kailangan niyang magtira ng kahit isang absolute sword slash kaya mahirap ang dalawang giant na kalaban. Nagulat siya nang muntik na siyang maabot nito at sinabing mas mabilis ang giant ngayon kesa sa lumabas nung una at nakakasabay ito sa frost wall. Nagtaka naman si Vargon kung bakit nagkaroon ng isa pang fracture at halatang sinandya ito ng mage na galing sa tower at sinabing nagkamali lang siguro sila nung umpisa. Galit na galit ang Dean sa ginawa ng lalaki pero pinigilan siya ng headmaster dahil masyadong maraming nanunood at sila ang magmumukhang masama kung sakali. Binitawan na ito ni Vargon at sinabi naman ng mage sa headmaster na hindi kagaya ng mga sabi-sabi ay kalmado pala siya sa personal. Akala lang niya iyon dahil lumapit sa mukha niya si Herka at sinabing huwag siyang aalis ng fortress pagkatapos ng event dahil hanapin siya nito. Lumipat naman ang istorya sa grupo nila Kagon at makikita na walang masabi si Selbira sa nakikita niya. Sobrang daling natalo ni Kagon ang giant at sinabing akala niya ay malakas iyon dahil ito sa kanyang sukat pero nadismaya siya dahil sobrang dali daw nito talunin. Lumabas din sa grupo nila ang isa pang giant at nakita ito ni Selbira at pinag-ingat si Kagon. Nakangiti lamang siya at nakatayo sabay ginamit ang Samyon Swordsmanship Chapter 1, ang Gentle Steel Breaker at naputol nito ang mga daliri ng giant ng isang iglap. Tumakbo si Kagon papunta sa ulo ng giant at tumalon sa harapan nito at sinabing titignan niya kung tatagal ba ito laban sa kanya at inatake na ng harapan. Sinabi ni Selbira na kahit ayaw man niyang aminin ay napakalakas talaga ni Kagon at kahit sino pa ang kasama niya doon ay hindi maiiba ang magiging resulta ng Stage 1. Sa kabilang team, makikita natin na hinahabol pa rin ng giant si Vincent at makikitang naiirita na si Julian dahil hindi gumana ang kanilang plano. Kumalma na sandali ito at inisip na hindi ba nila pwedeng pagdikitin na lang ang dalawang giants at atakihin na lang sila ni Vincent ng sabay dahil napakalakas naman ng absolute sword slash. Hindi sigurado ang bida sa plano na iyon dahil masyado silang malaki at kung atakihin niya ang isa ay hindi niya makikita ang sword path sa isa. Sinabihan ni Julian na walang kwenta ang skill na iyon at sinabi naman ni Vincent na kakasabi lang niya kanina na napakalakas ng absolute sword slash. Inisip ng maigi ng bida kung ano ang gagawin para matalo ng sabay ang dalawang monster. Nang magkaideya bigla siya at sinabing kailangan niya ng target. Sa entrance ng cave ay makikita na inabutan na si Sizen at Harmon ng giant at wala na silang pwedeng takbuhan. Bigla namang dumating sa harapan nila ang bida at dala na rin niya ang treasure chest. Sinabi ni Vincent sa kanila na iba na ang plano dahil dadating na din ang isa at nalito naman si Sizen kung ano ang tinutukoy niya at sabay dumating na ang dalawang giant kung nasaan sila at galit na sumugod papunta sa pwesto ng tatlo. Sumigaw na si Vincent at pinaghanda na si Julian
Pero makikita nating natatakot ito sa kanilang plano dahil ayaw niya maging target.